So, eto mga ka-under. Okay. Ito po yung ano natin, golden puyat. Tapos, meron po tayo ditong, ito po yung Musang King. Ano po ito, bali 3 months pa lang po ito dito sa atin, no? Magmula po nung dumating galing sa Mindanao. Ano po, ginawa po natin siyang triple rootstock. Para pag lumaki po siya, medyo mas mabilis po yung pasok ng nutrients sa katawan niya. So, ito po yung ating mga Musang King. Ayan po. Tatlo po ito yung Musang King natin. Ayan po yung Musang King. Nakita niyo po yung dahon niya. Ito lang po, naka double rootstock po siya. Ayan po. So, bago pa lang po ako nag-aalaga nitong mga durian, no? Ayan po, Musang King po ito. Bago lang po tayo nag-aalaga. Okay, ayan po yung Musang King. Ayan, naka double rootstock din po yan. 3 months po ito, magmula po nung dumating galing sa Cotabato, no? So yan, nilagay po natin sa malaking woven bags. Ano po to, 120 liters. Tapos meron din po tayo nakalagay pala sa potting bags. Ayun po. Ito lang po yung golden puyat. Alam niyo po, sa totoo, ngayon ko naisip kung gaano kahirap mag-alaga ng durian, no? Napakahirap, kaya pala ang mahal niya. Ayun, ito naman po yung D101. D101 po yan. Yan, ito. Tsaka ito po, yan, mga D101 po yung mga yan. Napakasarap po yan. So actually, hindi ko pa natikman, pero nakita ko na sa mga video sa Facebook. Napakasarap po din yung D101 na yan. Pero syempre, hindi po papataan. Syempre, yung Musang King. So, kaya po tayo nagtanim nito. Gusto po nating maranasan yung pong kumain tayo ng sarili nating ani sa ating sariling mga puno ng durian, no? Pero sa mga hindi pa po nakakaalam, hindi po pala basta-basta ang pag-aalaga ng durian. Napakaselan po ito, napakasensitive. Tapos ano po siya, talagang slow grow siya, no? Pagka mainipin ka, hindi po ubra dito yung mga mainipin. Talaga pong ano to matagal. Kaya talagang kailangan talaga tiyaga.